Nasaan po ang iba? Nanood ang Pacquiao? Praise God. Kamusta po kayong lahat? Praise God. J1 Culture. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Parang mabagal, ano? Kumain na po ba kayo? Okay. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Last Sunday, tinuruan po tayo ni Lord on how to pray. Nagpe-pray po ba kayo? Tinuruan tayong mag-devotion, magbasa ng Word. Nagbabasa po ba kayo? Amen. Tinuruan tayo mag-worship. Nagwo-worship po ba kayo? At tinuruan tayo makipag-fellowship. Nakipag-fellowship po ba tayo? Sa oras na to, meron naman papagawa si Lord na matinding bagay. Kaya humanda ka. Sabi mo sa tabi mo, humanda ka. Nako. Dito na magbabago ang buhay mo kung susunod ka. Okay na. Let's start. Genesis chapter 26 verse 12 ng New King James Version. Sabi dito, then Isaac sowed in that land, and reaped in the same year 100-fold. Sabi nyo nga po, 100-fold. And the Lord blessed him. Ayan. Ang title po ng i-share ko po sa inyo ay 100-fold harvest. Gusto ko to. Naalala ko, tuwing kayo magpipreach po ng ganito, naalala ko nung nagsisimula ako sa church. Nung nagsimula po ako sa church, ako po ay teacher ng private school. Ang sweldo ko lang po per month ay 6,000 pesos. Yun na yun, todo na yun. Para sa iba, kulang pa yun ng 1 week. And then, napunta ako sa church. Wala pa akong sasakyan noon, kahit motor, wala. Kahit bike nga, wala. Lagi lang ako nagta-tricycle. Year 2012, nag-start ako sa church. And every time na may magpipreach about this, ay lagi ako nagcha-challenge. Dahil ang pagbabasa, ano ka makukuha sa atin? Konti lang time, effort. Pag-worship, pag-fellowship, masaya ang gawin yan. At kung ano pa. Pero sa part na ito'y medyo kailangan seryosohin ng mga Kristiyano. Kung gusto mo, mas marami pa ang mabiyayaan or mabless sa buhay mo. Ayoko po dumating sa punto ng buhay natin na nung nag-start ka sa church, ganyan ka na lang. Ako po yung naniniwala, kahit saan ka nagmula, anumang status mo ngayon, kayang baguhin ni Lord ang sitwasyon ng buhay mo. Kayang baguhin nila ang katayuan at kalagayan ng buhay mo. Noon, tambay lang po kami hanggang sa hindi namin napapansin na by God's grace, iniaangat na ni Lord ang buhay namin. Kaya, sabi mo sa katabi mo, partner, seryosohin mo ito. Kung gusto mong magbago ang kalagayan at katayuan ng buhay mo. Kung ikaw ay nasa average level ng pamumuhay, pwede kang iangat ni Lord.
kung ang natutulungan mo lamang as of now ay pamilya mo, pwede kang i-increase ni Lord. Pwedeng mag-expand ano man ang meron ka ngayon. Pwedeng mag-increase at pwedeng umangat ang buhay mo using the biblical principle na ituturo ko ngayon. Sinong ready? Okay, let's start. 100-fold harvest. 100-fold is not 100%. Okay? Na para lang bumalik sa dati kasi 100%. Halimbawa, may 100 pesos ka, pag bumalik 100 pesos, ang tawag doon, 100%. Hindi ganun ang 100-fold. It is not to 100%. No. Na kapag dumating ang time, madodoble lang. Na parang nagtanim ka ng isang sako, bumalik sa'yo ng 2 sako. Ang tawag doon, to 100%. Hindi yun ang 100-fold. No. 100-fold means 100 times bigger than the original. I repeat, 100-fold means 100 times bigger than the original. Alam ko, love na love yung math. Ano? Kaya ina-explain ko itong mabuti ha. Explain ko mabuti. So, 100 times bigger than the original. Sige, mag-sample tayo. In percentage, this is 100%, 100 times bigger than the original. 100% times 100, this is 10,000%. Not 100%. Saan kayo nakakita ng bangko na kapag naglagay ka ng pera, ay may 10,000% na tubo? Kahit nga 100%, wala kayong makikita. Wala. Yung VAT niya, 12%, nalalakihan kayo. What more than 10,000%? In money, from 500 pesos, it will become 100 times bigger than the original. Anong mangyayari kapag 500 pesos? It will become, yung magaling sa math, 50,000 pesos. Kasi 500 times 100, it will become 50,000 pesos. That's 100-fold. Kaya nyo pa ba ang math? Sasya na po kayo. In the number of church members, for example, you start 5. When it comes to 100 folds, it will become what? Ano mangyayari kapag 100 folds? From 5 to 500. Ang galing sa math. 5 times 100 lang po yun. So 500 members, from 5 members to 500 members, ang tawag doon, 100 folds. Kung nagtanim ka ng 100 buto, dahil 100-fold, ano ang bunga na aanihin mo? Correct, 10,000, nagigets yun na ang 100 folds. 10,000 na bunga. This is the 100-fold. Naunawaan nyo na? Okay, naunawaan nyo na. Ang tanong, sinong gusto to? Sinong gusto? Hello, sinong gusto? Okay. In the scripture, 100-fold means complete abundance. Makikishow nga. Wala dyan. Complete abundance. When we say complete abundance, hindi ka makakaranas ng kakulangan. Complete abundance eh. Hindi ka makakaranas ng kagipitan. Hindi ka makakaranas ng tagutom. Hindi ka na makakaranas nung nag-iisip ka ng pambayad. Sino gusto yun? Dahil alam mo, na kapag dumating yung billing, may pambayad ka na. Ganito ang gustong buhay or katayuan na gusto ni Lord. Hindi madamot si Lord. Dami kong preacher na narinig noon. Lagi nila sinasabi, hindi madamot si Lord. Kaya kang bigyan ni Lord ng higit sa ina-expect mo. Just do it. The biblical principle. Praise God. Ngayong oras na to, ayaw ko manatili kayo sa ganyan. Gusto ko umangat ang pamumuhay nyo. Sige, palapan natin si Lord. This is my heart to Marikina. This is my heart. Nasa JA1 Church po kayo. Ang JA1 Church ay hindi takot pagdating dito. Alam niyo po ba,
according sa survey, pagdating sa ganitong preaching, ito ay preaching na iniiwasan i-preach. Alam niyo kung bakit? Dahil pag ipinreach ito, baka daw mawala ang member. Eh kaso, pag hindi ko ito pinreach, hindi tayo full gospel. Tatalo na naman ako. Let's worship God. Let's pray. Tatalo na naman tayo. Kulang na naman. Hayaan yung kumpletuhin ko na. May worship ka na. Nagdi-devotion ka na. Nagpe-fellowship ka pa. Ano pang kulang ko? Nagpe-pray ka pa. Ito na yung sunod. Kumpletuhin na natin para dire-diretso tayo. Ang tanong, how to get 100-fold harvest? Pag-usapan natin, how to get, ha? Direktahan po ito. Wala na tong paligoy-ligoy. Genesis chapter 26 verses 1 to 3. Let's read. Nagkaroon ng taggutom sa lupain. Anong meron? O, tingnan mo yan katabi mo. Mukhang nagugutom na yan. Nagkaroon ng taggutom sa lupain. Bukod sa unang taggutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. Pumunta si Isaac. O, kilala niyo si Isaac? Anak ni Abraham. Pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng Filisteo sa Gerar. Yung Gerar, lugar po siya. Ito pong lugar na to ay semi-desert. May disyerto, pero meron din namang hindi. Gerar po yun. Verse 2. At nagpakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Dito ka sa Gerar. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Verse 3. Manatili ka sa lupaing ito. Anong lupaing ito? Gerar. Huwag pumunta sa Ehipto. Ano sabi pa dito? Ito maganda. Bakit mananatili? Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Pag-usapan na natin. Dito lang iikot ang pag-uusapan natin. O may nakuha po ba kayo? O paano makuha ang 100-fold harvest? Nakita nyo? Sa unang tingin, hindi nyo makikita. I-explain natin. How to get 100 harvest? Number 1, manatili sa Gerar. Alam nyo po, nung sinabi ni Lord kay Isaac, mag-stay ka dito sa lupaing ito. Itong lupa ng Gerar. Huwag kang pumunta sa Ehipto. Alam mo ang ginawa ni Isaac? Napakahusay. Genesis chapter 26 verse 6. Nanirahan si Isaac sa Gerar. Grabe. Ano nga meron sa Gerar? Semi-desert. Ano ang kalagayan ng lugar na yon? Mayroong taggutom. Ikaw ba'y mag-i-stay sa lugar na wala nang mapakain sa iyo? Sabi nung isa, naku po, ay aalis na ako, wala pala akong makain. Ganyan po ang nangyari. Kaya magdadalawang isip sa Isaac kung mag-i-stay sa Gerar kasi taggutom nung panahong yon. Si Isaac ay sumunod sa utos ni Lord na manatili sa lugar ng Gerar. Kahit sa lupang ito ay may taggutom, may famine. Sabi nyo nga po, famine. Genesis 26 verse 1a, English version. Now, there was a famine in the land. Crisis po ito. Anong ginagawa nyo kapag walang makain sa inyong bahay? Siyempre, pupunta sa kapitbahay. Pupunta sa labas. At pupunta sa ibang lugar. Pero sabi ni Lord, huwag kang alis dyan. Lord naman, magugutom, mamatay ako dito. Famine means taggutom, may lack, may hardship, may unfavorable conditions. Pero hindi lang po physical hunger ang pinag-uusapan sa famine na ito. Pwede ring spiritual dryness, emotional drought, and financial scarcity. Pero let me focus on financial scarcity. Doon tayo pumunta sa financial scarcity. Sino dito may nag-send sa GC? Sino gusto sumama ng leadership camp? Tapos yung registration fee, ang naging hindrance, bakit hindi sasama?
Pag mga ganyang pangkalagayan ng buhay mo, mag-isip-isip ka na. Bakit? Lord, may trabaho naman ako. Bakit ito pa registration, hindi man ako makasama? Yung iba nga, nasama sa abroad. Ako, Tagaytay lang, hindi. Bakit? Hindi ba kayo nagtataka? Ba't yung iba? Pag gusto sumama, nasama. Kahit yung registration fee, 35,000. Lord, unfair. Sasabihin ni Lord, kasi anak, meron kang hindi ginagawa kasi. Yung iba may ginagawa, ikaw wala. Ano yung hindi mo ginagawa? Okay. Focus tayo sa financial scarcity, ha? Magfo-focus tayo dun sa kakulangan at kasapatan. Yes, sabi ng isa, Lord, hindi naman ako kulang. Yung akin, sapat lang. Pero hindi ang design ni Lord ay sapat lang. Hindi ka makakagawa ng maraming mabuting gawa. Hindi ka makakapalibre. Hindi ka makakapagbigay ng sapat lang. Di ba? Ibig sabihin, sa isang Kristiyano na may kakulangan at kasapatan, hindi pa rin yan ang design ni Lord. Hindi yan. Sabi mo, hindi. Hindi. Kasi hindi mo kayang malibre ng sapat lang. Hindi ka pwede mag-sponsor ng sapat lang. Hindi ka pwede sumama ng sapat lang. Sapat lang. Ang design ni Lord sa'yo, labis, sobra, higit, mas. Kaya kung hindi pa nangyayari sa'yo yan, parang may problema yata. Okay? Kaya, makinig kang mabuti para sa'yo to. Si Isaac ay nabuhay sa nung panahon ng may kakulangan, kagipitan, taggutom, tagtuyot, at walang kasiguraduhan. Sapat para hindi siya manatili sa Gerar. Nasa kanyang lahat ng dahilan para hindi manatili, pero nanatili pa rin siya. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Anong meron kay Isaac? Anong meron kay Isaac? Magaling siyang sumunod. Manatili sa Gerar means manatiling sumusunod. Sabi nyo nga po, manatiling sumusunod. Alam nyo, may mga utos si Lord, minsan mahirap sundin. Totoo yan. Napakahirap sundin. Pero kapag naka-breakthrough ka sa pagsunod, humanda ka. Humanda ka. Kailangan mo lang maka-breakthrough. Masyado ka naman takot. Tatandaan mo, sanay din naman nung una na wala. O, tinakot ka na ng kawalan, tinakot ka ng kakulangan, at tinakot ka na ng kasapatan. Ngayon pa ba naman matatakot ka? Manatiling sumusunod. Kung anong sinabi mo, Lord, gagawin ko. O sabi, itaas ang kamay. Sa ayos ng panunumpa. O yan. Sabi mo, Lord, kung anong sinabi mo, gagawin ko. O parang paiyak na yung gagawin ko. Sige, baba mo na. Pag sinabing manatili sa Gerar means manatiling sumusunod. Ilan ang preacher ang nagsabi dito na mag-tithes ka? Paikot-ikot na nga. Bakit hindi pa rin magawa? At pansinin mo, habang hindi mo ginagawa, may nagbago na ba sa'yo? Ang sipag mo naman sa work. Minsan nga sip-sip pa sa boss. Pero parang wala nangyayari. Sinubukan mo na lahat ng business. Ba't hindi magtagumpay? Alam mo problema? Ang problema, Christian ka, meron kang word na hindi sinusunod. That's the problem. Hinihit at tinutumbok ko na agad ang problem. Ano yon? May utos si Lord na hindi nagagawa. Hindi ka katulad ni Isaac. Pag sinabi ni Lord, Lord, pag sinabi mo manatili ako, mananatili ako. Dahil sinabi mo. Ganyan si Isaac. Ano pa pag sinabing manatili sa Gerar? Manatili sa Gerar means manatili sa pangako. Yes, unang taon sa church, year 2012, ng inyong pastor. Hindi ba ako pastor? Ako'y simpleng attendee. Minsan nga na-attend ako ng naka-crocs lang. O kaya naka-sipit, kung ano man. Naka-short. Dahil hindi naman tayo ganun ka, simpleng pamumuhay lang. Imagine mo, kumikita ko ng 6,000 per month, ako ang breadwinner, naroon ang aking tatay, ang inay, ang dalawang kapatid umasalat sa akin. Paano nagkasya yun? Di kakulangan talaga. Pag meron nagkaroon ng biglaang gastos, wala na.
Ano na ako nun? May stress ka na. Di ba? Pero iba si Lord. May pangako siya. Yes, sa unang taon, parang walang nangyayari. I give. Wala naman talaga. Per share, tithes. Naku, wala. Lord, tunay ka. Bubuksan ang duro nga walang langit. Kahit nga parang butas sa bubong, wala. Di ba? Bubuksan ang bintana. Kahit nga kunting dungaw, parang walang sa unang taon. Pero yung mga susunod, parang, Lord, parang may kakaiba. Parang nagbabago. Until ba't ko ito nabuo ang preaching ko? Dumating ako sa punto ng buhay ko, Lord, thank you dahil may salita at binayaan mo ako na makasunod. Alam niyo, nakita ko sarili ko, walang work nagpapa-extend ng bahay. Ano gay yun? Paano nangyari yun? For God's glory yun ha, sabi ko. Tapos sinasamahan ko pa yung pananampalataya ng asawa. Gusto na kasi ng asawa ko, nakatiles, nakakisa, may pinturado. Imagine, ang plano namin, ito lang. Maya-maya, dinamay na rin yung kabila. Isama na daw lahat. Sabi ko, Lord, hindi mo talaga. Hindi ko naisip sa tala ng buhay ko kung kailan pa wala ang trabaho, saka pa magpapagawa. Ay, di kayo, ano gang ibig sabihin nun? Kumikilos na ang Diyos. Kilos na yun ni Lord, bakit? Ay, kita nyo namang halatang halata naman. Saan ka kukuha? Baka pastor, may malaking sahod mo bilang pastor. Wala pong sahod ang pastor. Totoo po yan. Paano nangyari yun? Hindi si Lord na kumilos. Tinetestify ko ito. Dinadala ko kayo sa lugar na kung saan, kung may pangako sa iyo ang Diyos, manatili ka doon at yun ay mangyayari. Ano? Sige, palapakan mo si Lord. Ano ang pangako na sinabi ni Lord kay Isaac? Genesis chapter 26 verses 3 to 4. Manatili ka sa lupain ito at sasamahan kita. Parang doon pa lang, okay na ako, no? Parang doon pa lang sa sasamahan kita, okay na ako doon, no? Sasabihin sa'yo, manatili ka dito. Sasamahan kita. Parang pagkasama mo si Lord, okay na lahat, no? Ano pang pangako? At ikaw ay aking pagpapalain. Wow! Ano pa? Sapagat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupain ito. Ang tanong, noon nga sinasabi ito ni Lord, ay may kontrata na kanyang lupa. Wala pa nakikita. Nung sinasabi, opo, sige po Lord, tunay ka po. Walang ganun, ano? Pero Lord, dahil sinabi mo mag-i-stay ako dito, may pangako ka. Ano pa? At tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Verse 4, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyo ang binhi, ang lahat ng lupain ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. Imagine mo, hindi lang si Isaac ang biniles, pagpapalain lahat ng bansa sa pamamagitan ng buhay ni Isaac. Sabi mo, wow. Manatili ka sa gerar, manatili ka sa pangako, kahit wala ka pang nakikita, manatili ka pa rin. Ang totoo nga niyan, ang nakita ni Isaac ay taggutom, tagtuyot, at kakulangan. Pero dahil may pangako, nanatili pa rin siya. At pag may pangako na, ang ibig sabihin ng manatili sa gerar means manatiling nagtitiwala sa Diyos. Manatili. Stay. Kahit may taggutom, may tagtuyot, may kakulangan, manatili na nagtitiwala sa Diyos. Yan ang sinasabing manatili sa gerar. Sino mananatili? Okay. Number 2. Paano matanggap ang how to get the 100-fold harvest? 2, huwag kang bumaba sa Ehipto. Ang ganda nito. Genesis chapter 26 verse 2. At nagpakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Ang land of Gerar ay dry land. May disyerto siya. Ito'y panahon ng taggutom. Pero ang sabi ni Lord, diyan ka sa land of Gerar.
Stay. Sabi nyo, stay. Ano naman ang pastor ang meron sa Egypt? O, sasabihin ko na kung ano meron sa Egypt, ha? Ang land of Egypt ay fertile land. Alam nyo naman pag fertile land, ano? Maraming ano doon. Bunga. Walang taggutom doon. Yun ang Egypt, fertile land. Ang Egypt ay puntahing lugar ng mga taong galing sa lugar ng taggutom. Yun pala yung ginagawa. Kapag may taggutom sa Gerar, yung lahat ng taong naroon, napunta sa Egypt. Tapos yung lahat ng tao pupunta doon, ibig sabihin, kaya napunta na Egypt, mga gutom. Mga nagutom. Takbuhan ng mga taong nagugutom. Yun ang takbuhan. Ano yun? Egypt. Tagalog, Ehipto. Pero sabi ng Lord, do not go. Huwag ka doon. Sa Egypt ka kasi umaasa pag pumunta ka doon. Sa akin ka umasa, Isaac. Gerar represents obedient faith in a dry season. Egypt represent man's solution in times of crisis. Okay. Linawin ko kung ano ito. Yes, sabi ni Lord, Isaac, magstay ka dito. Praise God. Sumunod, even dry season. Anong meron sa Egypt? Ang Egypt represents man's solution in times of crisis. Anong man's solution, Pastor? Many are tempted to run to Egypt. Pag sinabing run to Egypt, it means to human solutions. Okay. Kapag panahon ng gutom, tagtuyot at kakulangan, lagi at laging may i-offer sa iyo ang mundo na solusyon. Pag may kulang, saan ka napunta? Egypt yan. Pag may nagugutom, saan ka napunta? Egypt yan. Sabi mo, Ehipto. Huwag kang pupunta sa Ehipto. Iisa-isahin ko yung Ehiptong yan. Anong solusyon ng mundo kapag may taggutom, kakulangan, tagtuyot sa buhay mo? Ito ang solusyon ng mundo. Mangutang. Totoo, hindi. Number 1. Mangutang. Hindi alam naman kung paano babayaran. Pangalawa, manlamang. Pumunta ka sa Ehipto. Yan ang solusyon. Yan ang man's solution. World solution. Manlamang. At kung gustong medyo mabilis-bilis ang ani, ano gagawin? Magsugal. Baka sakali. Man's solution. Pupunta ka ng Ehipto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pupunta Ehipto. Huwag kang pupunta ng Ehipto. Pag talagang kulang na, taggutom na, kailangan ng pera, ano gagawin? Magbenta. Magsangla ng ari-arian, gadgets, land, lupa, kahit hindi kanya. Bahay. Minsan sa kapitbahay, appliances. Pag walang-wala, kay Cebuana, M. Luwilier. Jewelry, at iba pa. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pagpunta sa Ehipto. Ito ang man's solution. Kapag ikaw ay nawawalan, manghihingi sa kung saan-saan. Na-imagine nyo? This is the man's solution. Ito ang ginagawa ng mga tao, pumupunta ng Ehipto. Ano pa? Ang masakit, kapag dumaan sa kakulangan, taggutom, anong ginagawa? Mapupus po ng mga dapat gawin. Tulad ng, dapat mag-aaral, huwag ka muna mag-aral. Pag dumating ka sa kakulangan, stop muna kayo, mag-work muna kayo. Di ba? Nakakalungkot na pangyayari. Bakit? Dahil sa kakulangan. Dahil sa taggutom. Ito matindi. Pag talagang kailangan, manggigipit ng kapwa niya na may utang sa kanya. Magbayad ka naman. Walang-wala na rin kami. Ipopost ko ito sa Facebook. Pag hindi ka nakasingil, sisira ka sa lahat ng kapitbahay namin. Ano yan? Pumunta kay Ehipto. Ito ang paraan ng mundo. Di ba? Ano pa?
gagawin yan? Pag gutom na, kailangan. Itong paraan ng mundo. Pumunta sa lugar na may anomalya. Ang worst, at pinakamasakit sa lahat, hindi pala isa, manlilimos. At ang pinaka-worst, magnanakaw. Itong ang paraan ng mundo kapag may kakulangan. Pero sabi ni Lord, huwag kang pumunta sa Ehipto. Do not go to Egypt. Huwag mong subukan ang human solutions. Huwag kang umalis dito sa Gerar. Don't run away from your dry season. Ask God, where do you want me to stay? And so. Yan ang itanong mo. Kasi kung ang gagawin mo lang ay forever kang gagawin mo man solution, kapatid, Kristiyano kang parang may kulang. Kung lahat ng gagawin mo ay man solution, human solution, going to Egypt, run away, ask God, Lord, where do you want me to stay? And so. Huwag mong takasan, huwag mong takbuhan, huwag mong gamitan ng paraan ng mundo, solusyonan mo ng mga biblical principles. Solusyonan mo. Pastor, hindi ba kami po nakakaranas ng kakulangan ngayon lang yan. Iba kapag naging tapat ka na kay Lord. Iba na ang labanan. Kaya ang number 3, how to get 100-fold harvest. Number 3, maghasik sa panahon ng tagtuyot. Genesis chapter 26 verse 12. At si Isaac ay naghasik sa lupaing iyon at umani siya ng taong yaon ng makasandaang ibayo. Pinagpala siya ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung panahon pong ito, this is not the best time to sow, yet Isaac did. So nasa gera na siya. Yung mga taong nagutom, nagbabaan sa Ehipto. Halos maubos yung tao. Naiwan siya. Anong ginawa niya? Nagtanim. Kapag may famine, ang mga tao ay normally hindi nagtatanim because the condition were dry and unfruitful. Alam nila, hindi magtatanim. Bakit? May famine nga tagutom nga Anong ginagawa kapag nagugutom ka at may pantanim ka? Hindi mo yun itatanim. Ano gagawin mo? Kakainin mo yun. Bakit? Sino ba naman magtatanim? Ay, alam mo na wala ka na makain. Ano gagawin mo? Ay, grabe naman ang mga bunga ng pepinong ito. Alam nga naman ito'y patuyuin ko pa. At saka pag natuyo, yung buto, saka ako itatanim. At maghihintay pa ako ng ilang araw o ilang buwan. Tapos saka aanihin. Ano sasabihin sa'yo ng mga tao? Hangal. Huwag mo lang patuyuin. Kainin mo na yan. Bakit? Para hindi ka magutom. Anong ginawa na Isaac? Ibang mag-isip, kakaiba, panahon ng tagtuyot, magtatanim ako. Anong ginagawa kayo ng mga tao nung nagtatanim sa Isaac? Loko-loko yata yun. Diba? Imagine the situation. Kapag may famine, ang mga tao normal hindi nagtatanim. Pero Isaac obeyed God's instruction even though the physical condition were against planting. Isaac sowed in a season of luck. Christian, hindi tayo pupunta sa Egypt. J1 Marikina, ayaw kung tarating kayo sa punto na pupunta pa kayo sa Egypt. Lahat na lang gagawin nyo para lang makasurvive. Ayaw ko na kayong dumating sa puntong iyon. Gusto ko dumating kayo sa punto na hindi na choice ang pagpunta ng Egypt. Hindi na choice ang pagpunta ng ibang bansa. Hindi na choice, ano man, ang gusto mong gawin. Pumunta ka sa ibang bansa pero mamamasya lang. Okay? Mamamasya lang. Christian, hindi tayo pupunta sa Egypt. Mananatili tayo sa pangako ni Lord.
at susunod tayo sa God's way or God's principles, walang iba kundi pagtatanim or pagbibigay. Ang pagbibigay sa gawain ni Lord, kasama yon. Ang pagbibigay bilang akto ng pananampalataya, kasama yon. Ang tanong ko sa inyo, sino nakabasa na nung verse na faith without works is dead? Sino nananampalataya? Anong ginagawa nyo? Hindi nga, tapatan na. Ulit-ulit kasi narinig yun. Anong works ang ginagawa para masabi mong ikaw ay nagwo-work in faith? In faith? In faith, yes. Nananampalataya ako. Ang tanong, anong work ang ginagawa mo? Parang wala ka po. Sige nga, magsabi nga kayo ng work na ginagawa nyo habang nananampalataya. Pastor, meron po ako. Pag sinabi nyo, sino gusto magkakabahay? Akin yun! Kita nyo naman. Action po yan. Work po yan. In faith. Sino nagaganon? Di ba tayo? By faith. Ano pa? Ito pang work ko. Nagdidiklar ako araw-araw. Ako'y payaman ng payaman. Ako'y payaman ng payaman. Ako'y payaman ng payaman. Yun lang sinasabi mo. Yun din yung iba. Ako'y payaman ng payaman. Di ba? Nagwo-work din naman ako. By faith. Tama? Nagdideclare. Pero iba ang labanan pag nagtatanim. Ito talaga ang biblical principle. Kung gusto mo maging stable ang buhay mo bilang Kristiyano at maging pagpapala ka sa marami, kailangan mo tong subukan, kapatid. Direktahan na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tuturuan kita ng pagpapayaman. Hindi kita o-offeran dito kung paano kaya yaman. Ang i-offer ko yung biblical principle. Hindi ako nagbebenta dito kung ano man. Isa lang tuturo ko sa'yo, biblical principle, at sisiguraduhin ko sa'yo, si Lord ang bahala sa lahat. Amen? Ay, ang pagtatanim ng binhi sa panahon ng tagutom ay kahangalan sa tingin ng mundo, pero pananampalataya sa tingin ng Diyos. Saan ka naman nakakita? Kulang na nga, itinanim pa. Yun na nga eh. Kulang na rin lang, ilaban na sa pananampalataya. Kulang na nga rin. Bakit? Dahil ang iyong tanim ang magdidikta ng iyong ani. Ito ang problema. Akala natin, naroon pa rin tayo sa old mindset na nakukuha sa paawa si Lord. Lord, please. Iiyak ka pa. Wala pong mababasa ko sa iyo sa Bible na kumilos ang kamay ng Diyos kasi umiiyak ka. Magsabi kayo sa akin. Wala kayong mababasa kahit balik-balik na rin yung Biblia. Nadala si Lord dahil emotionally nadala siya sa pag-iyak ng kanyang anak. Kaya siya'y pinagpala ng Diyos. Walang ganun. Wala kayong mababasa. Kailan niyo nabasa kumilos sa kamay ng Diyos? Nung may nagtanim. Yun lang. Paulit-ulit. Lahat. Magbigay kayo. Napakarami ng mga story sa Bible, nagtanim, kaya kumilos sa kamay ni Lord. Kayang pagpalain ng Diyos ang iyong binhi kahit ang lupa ay tagtuyot. Wow! Grabe yun! Nakakilabot yun! Panahon ng tagtuyot, kaya daw pagpalain yung binhi na tinanim mo. Yes, tagtuyot, tagutom, but the harvest didn't come from the ground. It come from God's hand. Yes, nagtanim ka. Hindi naman sa ground yan. Si Lord, maraming way para padaanin kung saan-saan ang pagpapala. Napakaraming way ni Lord. Basta huwag kang aasa sa tao. Huwag kang aasa sa tao. Ano ka? Manghihina ka pag umasa ka sa tao. Huwag kang aasa sa tao, umasa ka kay Lord. Maraming paraan si Lord. Naalala ko na naman yung testimony. Itong driver namin dati sa church. Driver Sabi niya, Lord, please, okay, gutom na. Kailangan ko lang may makakain. Alam mo, nag-pray siya, no? Mayang-maya, may lumilipad na 500 sa harapan niya. Imagine, kahit hangin, kayang gamitin ni Lord para pagpalain ka. Ito matindi. Isa pang testimony Ito yung mga testimony ng mga nakakatawa pero grabe. Sabi niya, meron siyang babayaran. Alam niyo yung exact amount.
Lord, paano ko naman ito babayaran? Wala pa naman akong sahod, ganyan-ganyan. Alam mo ginawa niya? Nagpunta ng ukay-ukay. Kristyano to ha? Nagpunta ukay, nagtitingin-tingin ng mga isusuot. Alam mo yung nabili niya pag uwi ng bahay, doon sa bulsa nung nabili niya, exact amount ng kailangan niya. Imagine mo yun. Sabi mo sa akin kung anong style yun, kung anong gumawa nun. Digay maraming paraan si Lord. Kayang gamitin yung bulsa ng nasa ukay-ukay para pagpalain ka. Kayang gamitin Lord ang hangin para i-bless ka. Maraming way si Lord. Amen? Whew. One of the most difficult, yes, ituturi ko ng the most difficult part ng pagiging Kristiyano. Alam niyo kung ano? One of the most difficult, yet the most effective ways to harvest no other than sowing of seeds. Sowing. Di ba kayo nagtataka kung paano kayo pinapakain linggo-linggo? Hindi kinukuha ang sa ministry ang pinapakain sa inyo linggo-linggo. Sino? Basta may nagtatanim. Hindi nyo alam. Ilang taon na tayo gumagamit yun? 3 taon na nagpapakain linggo-linggo. Kuwintahin nyo na lang yun. Eh, ang dami-dami natin kumakain. Minsan, kinukuha pa tinapay, 3, 4. Imagine mo yun, 3 taon ang ginagawa. Grabe naman yun. Eh, kasi naman, alam ang biblical principle. Baka hindi nyo alam kung kanino galing yung mga kinakain yung pansit, spaghetti. Hindi nyo alam. Hindi nagpapakilala. Kasi alam ang biblical principle. At kita nyo, kilala ko yung mga tao yun. Kaya naman, alam ko din kung bakit sila pinagpapalaan ni Lord. Alam ko din, sobra. Kilala ko na, hindi ko na kailangan pangalanan pa, halatang halata. Mag-isip ka na kung sino. Basta halatang halata na. Kaya alam kong i-bless pa ni Lord. Yung iba dito, nakakasama ng kung saan-saang lugar. Walang pambayad ng registration. Pero may nagbabayad. Tama? Sino din nakasama na dahil may nagbayad ng registration mo? Anong nangyari sa tao nagbayad ng registration mo? Kita nyo, payaman ng payaman. Bakit? Alam kasi ni Lord. Ikaw naman tuwan-tuwa ka. Yay! May nagbayad. Alam mo, nautakan ka. Nautakan ka, bakit? Yun ang way para pagpalain lalo siya. Akala mo, ikaw pinagpala, nakakamali ka, naisahan ka. Kakaiba, pag si Lord, ang way ni Lord kakaiba. Akala mo nakauta ka, sabi ng isa, yes, may nalibre sa kape. Sarap. Hindi mo naisip, naisahan ka na naman. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo pa pang habang buhay ikaw na lang binibigyan? Gusto mo ba yon? O, kita nyo na. Ang pakit kaya lang, kung iisipin mo ha, nung nagsisimula po kami sa church, ganyan po kami. Habang tumatagal ako sa simbahan, sabi ko, parang nakakahiya na. Why? Oh, walang work. Pinadala ang pastor nyo nakarating ng Hanoi, ng Vietnam nang wala akong work. May PEP, year 2015 or 16, kung hindi ako nagkakamali. Pumunta po kami ng Hanoi. Alam niyo na kung anong nangyari, wala akong work dun, di ba? Ibig sabihin, may nagtanim ng plane ticket, ng registration, at ng pambil na kung ano-ano. Kasama yun ha. Complete. Ako naman, tuwa-tuwa, yes! Salamat po! Pero alam niyo po ba, habang tumatagal ako simbahan, sabi ko, di forever na lang akong garni. Para mukha naman ako mahirap. Hindi, di ba? Ba't lagi na lang ako bibigyan? Anong ibig sabihin? Lagi na lang ako kulang. Kailangan baguhin ang mindset. Anong mindset, Lord? Ako naman ang lilibre papuntang Vietnam. Lord, ako naman nagbibigay ng baon. Lord, ako naman yung libre ko kayo lahat. Yun! Ako naman yun! Lord, ako nagre-register sa kanila. Yung magtatanong, sasabihin nung may-ari ng restaurant, magkano po? Hindi mo, may nagbayad na. Gusto ko yung mga ganon. Christian, hello! Hindi tayo forever, tayo ang manghihingi. Tayo ang payayamanin ni Lord. Thank you, Lord. Sa mga naging preacher noon,
sa mga nag-testify noon, sa mga nag-preach ng pagtatanim na walang hinto. Parang ang gusto ko lagi itong i-preach kasi nung muna hirap na hirap din ako dito. Hindi naman talaga ito madali. Lalo na sapat lang or kulang kaysa hirap. Napakahirap nito. Pero salamat sa pagtsatsaga ng mga nagturo nung una, sa pag-encourage. Ilaban mo! Ilaban mo! Laban! Wala na ka! Ilaban mo! Sige na! Grabe! Ang tawag ko dito work in faith and in tears. Dinagdagan ko ng in tears kasi nakakaiyak naman eh. Sabi mo, tuition ko na ito eh. Sabi mo Lord. Di ba? Mahirap. Salamat, nasa JA1 Church po kayo. Hindi takot ituro ito. Hindi takot. Kaya salamat Lord sa mga tao. Nakita ko ang buhay nila kung paano magtanim at kita ko rin naman kung paano pinagpala ni Lord. Sobra. Praise God. Pastor, paano po yung pagtatanim? Oh yes. May nagdeklara, Lord! Sabi nung nag-preach, bibigyan kita ng bahay at lupa! Siyempre, sigaw yung mga, oh yes, akin yan! Madaling gawin yan. Madaling gawin yon. Magkakaroon ng bahay at lupa! O deklarasyon, madaling gawin yan. Pero iba, ito mahirap gawin. Magkakaroon ka ng bahay at lupa! Tataliman ko yan. Yan ang mahirap gawin. Bakit? May nawawala sa iyo. Okay. Okay, tahimik kayo, ano? Kasi mahirap talagang gawin. Pero biblical principle eh. May biblical principle. 2 Corinthians 9 verse 6. Basahing maputi, may pangako si Lord. At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aana rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aana rin ng sagana. Hindi pwedeng lokohin si Lord. Ganyan pa lang ikaw, dahil hindi pwedeng lokohin si Lord. Alam niya eh, bahagya pa lang yan. Bahagya, sabi mo bahagya. Sabi mo, I pray yung bahagya papunta sa sagana. Yung bahagyang tanim, I pray pupunta ka sa hasik na sagana. O meron pa. Sabi mo naman, Lord, ang hirap naman kasi. Yun nga eh. Yun nga, sadya pa rin ng palataya, medyo mahirap. Sadya. Pero meron pa sinabi si Lord. Galatians chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya. Ano sabi? Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang yasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. O. Hindi na ako nagtataka kung bakit yan palang inaani mo. Kasi yan pa rin lang ang inahasik mo. Hindi na pwedeng lokohin si Lord. Kapag dumating sa time, nakita ko na pinagpapala in all aspects ng buhay mo, alam ko na, sold out ka na sa word ni Lord, nananatili ka na sa gerar, at nagtitiwala ka na sa Diyos. Pakikipicture yan, maganda yan. Hindi maaaring lokohin ng Diyos. Huwag kayong badaya. Gusto ng maraming ani, maraming harvest, wala naman tanim. Hindi pwedeng dayain si Lord. Never. 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 Hindi pwede. Kahit pa yung sipag mo sa lupa, nasubukan na po namin lahat ng way para yumaman. Nagpatambling-tambling na kami. Wala nangyari. Lord, nasubukan namin maraming bagay. Even yung iba dito, marami lang kayong sinubukan, alam ko. Pero iba kapag sinubukan niyo naman si Lord. Sobrang iba. Oh, kumanda ka. Kumanda ka. Subukan mo si Lord. Tuloy tayo. Sino gusto pa? Amen. Sabi ko dito, yan palang inaani mo kasi yan pa rin lang inahasik mo. Kung gustong magbago ang ani, maghasik ng naayos sa gustong ani. Tandaan, kung tunay na nagtitiwala sa Diyos, ang tapat na nagtatanim ay hindi tumitingin sa laman ng bulsa o sa paglalaanan ng laman ng bulsa, kundi kung sino ang laman ng puso. Ikaw naman, alam ko galing po tayo sa ating old religion, kung anong nabunot sa bulsa na kumakalansing yun ang ibibigay. Alam nyo, hindi yun biblical. O kaya naman ay kung ano ang kung orange.
Galing din kami dyan. Ano? Pag inihulog mo, gagayunin mo pa para tumunog ng malakas. Para medyo madami. Nagbabasa, taga-aral tayo ng word. Basahin nyo, mag-search kayo. Pagtatanim, pagbibigay. I-search nyo. At ang dami pong sinabing utos na pagbibigay. At ang dami ring pangako sa nagbibigay. I-search nyo po. Okay? Sige, tuloy tayo. Alam niyo ang maganda kay Isaac? Hindi siya naghintay ng pagpapalo bago magtanim. Hindi siya naghintay na, Pastor, ako po'y magtatanim. Kailan? Pag may dumating na malaki. Pag walang dumating, hindi ka na magtatanim. Hindi. Hindi naghihintay ng pagpapalag bago magtanim. Hindi siya naghihintay ng lalabis para magtanim. Hindi mangyayaring lalabis. Pag binawas mo lahat ng bayarin, wala lalabis. Sabi mo, kulang na naman. Ikaw nga, bago dumating yung sahod, di ba? Kinukupit mo na. May natira pa ba? Hindi. Wala. Don't wait for the perfect conditions. Obey God now. Sow your seed now. Even when it's hard. This time, kapag nagawa mo ito, you will enjoy 100-fold of harvest. Sabi nung isa, pag po ako'y pinagpala, saka ako magbibigay. Lord, bigyan mo lang akong business, saka ako magbibigay. Marami nagsabi niyan. Lord, bigyan mo lang ako ng work. Marami nagsabi niyan. Kahit may kakulangan ka pa or kasapatan, ito na ang tamang time para magbigay ka. Ito na yon. Because Psalms 37 verse 19, in the days of famine, they will enjoy plenty. Ay, nako, Lord. Ang sarap magbasa ng word. Tapos napatunayan mo pa yung mga word. Ay, nako. Tatandaan nyo po, tambay lang po kami noon talaga. Imagine mo yung tambay na pastor na sa plaza. Hanggang hating gabi nagsasayaw doon. Payabangan lang doon sa stage. Oh. Mga 3 taon din yon. Tambay lang kami noon. Pero maganda pala ang plano ni Lord. Pag sumunod ka talaga. Pag sumunod ka. Sinong handang magtanim? Amen. At ito yung lifestyle. Ay, hindi yan nalalaman ng iba. Lifestyle po ito. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. Pag nga nagbibigay, medyo nag-aalala ka, diga? Nawiwiri. Di ba? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Pastor, yung pagbibigay or pagtatanim ay ka-give up naman talaga eh. Yun nga, sabi sa verse, tanim lang. Aani ka din in proper time. Don't give up. Alam niyang hindi madali ang pagtatanim. Pero ito ang way ng Diyos para pagpalain ka. Hindi napapakilos ang kamay ng Diyos kapag nagmamakaawa ka. Lord, sige na please. Ani, no. Napapakilos ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanim. Kaya dapat maging lifestyle mo ito. Kung hanggang ngayon ay issue pa ang tithe sa'yo, ang 10%, hindi ka darating sa pagtatanim. Dahil ang tanim is more than tithes. Inuulit ko, baka hindi mo naunawaan. Ang pagtatanim ay na-less na ang tithes, ang 10%. Kapag na-less mo na ang 10%, yung 90%, doon pala makukuha ang tanim or seed. Dito pala magsisimula ang sinasabing tanim. Kaya dapat faithful ka na agad sa tithes. Tithes pa lang. Amen? Sino ba dito ang mga faithful sa tithes? O, pag-uusapan nyo yung mamaya sa A-group ha. Be honest to your A-group leader. Kamusta yung tithes? Ang tapat na puso, mamaya handa nang magbago. Kaya maging tapat mamaya sa usapan ng tithes ha. Kamusta ang 10%? Praise God na ibigay ko po.
Ay, kamusta ang tanim, pang seed? Nasa 90%? Hindi ko pa po nagsisimula. Ngayon pa lang. Yun! Praise God! Proverbs 11:24. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang, ano daw? May nagkakait ang dapat ibigay, ngunit ayan na. O yan, ang dami kong verses. Ang dami. Ano daw? Ngunit naghihirap lamang. Ang nagbibigay ng masagana? Ayan na. Gusto nyo ganang ano? Sino yung mga life cycle? Yung mga cycle, yung sa ulan, alam nyo yan? May mga evaporation, condensation, precipitation. Alam nyo yan? Alam nyo po ba na ang blessing may cycle din? Gusto nyo malaman? This is the cycle of blessings. May cycle ako ng blessings. O, pinag-aaralan ko to. Una, pakita nyo yung cycle of blessings. Sige, pakita mo. God blesses you. Yan. Sino dito pinagpapala ni Lord? Amen. O pag pinagpala ka ni Lord, merong kasunod sa cycle. Ano sabi? Okay. God blesses you if pinagpala ka ni Lord at ginamit mo lang sa sarili mo, then it remains in you. But, Lord, akin lang to. Then, naputol ng cycle. Wala na yung cycle of blessings. Kasi, sa'yo palang ubus na. Ano daw ang way kapag pinagpala ka? You give. Pastor, ano pong i-give? Number 1, tithes. And number 2, your seed. Tithes, and then seed. At ano po pag binigay ko? Ano kasunod? God multiplies it 100-folds times 100. Paano i-multiply ni Lord kung wala ka namang i-give? Hello? Pastor, estudyante pa lang ako, baon pa lang eh. Yun nga eh. Magsimula ka sa maliit kahit baon pa lang yan. Kung 20 pesos, may tithes kan 2. Ano natira? 18 yung 3 pang seed. 15 lang gagasusin ko. Magsimula ka ng ganyan. Dahil mamaya, yung binibilang mo na ganyan, libo-libo na yan. Mamaya-maya, ano kang gagawin ko din eh? Ang hirap pang bilang, yes. Nagsisimula ka palang estudyante. Pero habang tumatagal, pagpapalain ka ni Lord. God bless you, then you give, then God multiplies it. At kapag na-multiply ni Lord, you bless others. Sino narito na sa part na to? Sa cycle of blessings, nasa you bless others. Parang dun pa lang sa God blesses you. Hanggang dun pa lamang. Kapag ikaw ay na-multiply na ni Lord yung nasa iyo, then may pagkakataon ka na maging blessing sa iba. Sino kayo mataniman? Sino kayo mailibre? Sino kayo mapagpala? Na-multiply na ni Lord eh. At kapag na-multiply ka, na-bless mo ang others, ano sunod? God blesses you more. Para mo balik na ulit sa yun. Pag God bless you more, you give ulit. God multiplies it. You bless others. God blesses you more. You give ulit. Paikot-ikot lang. Amen? Kaya walang namumultiply kasi wala namang ibinibigay o iniasik. Hindi po ba yung pastor yung you give, parehas lang nung you bless others? Hindi. Bago ka magkawang gawa sa iba, unahin mo muna si Lord. Kaya yan ay God blesses you, you give. You give your tithes, and you give your seed. Saan yan? Sa church. Sa church mo. Bago yung iba, pastor, ako yung may kawang gawa, ako yung nabibigay sa mahihirap. Bago mahihirap, si Lord muna. Then, kapag na-multiply na ni Lord, you bless others. Go. Alam nyo, nakita ko dito, ito lang. The more we release, the more God returns. Kaya walang return eh. Wala naman na-release. Hindi pa more. The release, the return. Walang more.
The more we release, the more God returns. Lastly, tapos na ako. Napaka-passionate ko kasi dito. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko kung saan ako galing eh. Alam ko kung saan ako galing. Kaya passionate ako dito. Kasi ayaw ko manatili kayo sa ganyan level. Gusto ko mas iangat pa nila ng buhay niyo. Gusto ko maging pagpapalaki sa family niyo. Sa mga kamag-anak niyo. Gusto ko makita ng kamag-anak niyo na ibang Kristiyano. At mamaya sasama na sa'yo. Mamaya may share mo na si Jesus. Mamaya mapag-share ka ng gospel sa kanila. Mamaya madadala mo buong kanyo, buong katrabaho mo, kapitbahay mo. Bakit? Bless ka. Totohanan na, ang discipleship kailangan ng pera. Napakahirap mag-alaga na wala papakain. Mas madali mag-alaga kapag may papakain. Kahit saan. Diba? Kaya gusto ko mapagpala talaga kayo ni Lord. Meron ako, tapusin ko dito. Ano kaya ang ginawa ni King Solomon? Sino nakakilala kay King Solomon? Sino si King Solomon? Si King Solomon lang naman ang pinakamayamang nabuhay sa mundo. Pastor, paano mo mapatunayan sa akin si King Solomon ang pinakamayaman? Mas mayaman pa kay Bill Gates? O mas mayaman pa kay may-ari ng Tesla kung sino man? Si Elon Musk. Mas mayaman pa. Alam mo? Sukdo lang mahimatay ang reyna na sanay sa kayamanan nung nakita kayamanan ni King Solomon. Reyna yun ha, nakita yung kayamanan ni King Solomon. Nahimatay no? Reyna yun, sanay sa kayamanan. Ganon katindi ang kayamanan ni King Solomon. Pero kailan siya naging mayaman? At alam mo, nagbigay sa akin talaga ng matinding motivation, ito yon. 2 Chronicles chapter 1 verse 7. I-save nyo talaga to. That night, God appeared to Solomon and said, "What do you want? Ask and I will give it to you." Alam mo? Papakita yung verse. Pakita yung verse. Nasaan yung verse? Yan. Wala yung letter T. Sige. Hot night. Wait, mukhang mainit. God appeared to Solomon and said, "What do you want? Ask and I will give it to you." Gusto ko sanang idiretso yung pagbabasa. Pero nagkaroon ako ng tanong sa isip ko. Alam mo kung anong tanong yon? Lord, ito ang tanong ha. Lord, anong ginawa ni Solomon para tanungin mo ng ganyan? Oh, yun ang maganda. Lord, yung tatanungin mo ako ng, what do you want? Ask and I will give it to you. Anong ginawa ni Solomon para tanungin ng ganyan? Oh, sige. Alam ko yung mga kasunod yan, pinagpala si Solomon, hiningi ng wisdom, tama? Tapos binigyan ng kayamanan na walang katulad sa iba pa. Pero anong ginawa ni Solomon para tanungin si Solomon ng ganyan ni Lord? Ano yon? Verse 6, balikan natin. Mamamangha kayo. Verse 6, balik. There in front of the tabernacle. O, pagpalagay na church. Ito na. Solomon went up to the bronze altar. O, sa altar ng Panginoon. In the Lord's presence and sacrificed 1,000 burnt offerings on it. Hello? That's the verse 6. Anong inoffer daw niya? 1,000 burnt offerings. Tandaan niyo po, hindi pa mayaman si Solomon yan. Wala pa siyang kayamanan ng panahong yan. Pero alam niyang nag-o-offer si Solomon kay God ng 1,000 burnt offerings. And what will happen? Verse 12. Di ba, tinanong na? Humingi ng wisdom, yes, and knowledge. Ano sabi? I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested. But I will give you wealth, riches, and fame, such as no other king has had before you or will ever have in the future. Pagbibigay pa din na, no? In conclusion, are you in a dry season? Then, don't stop sowing. Don't run to Egypt. Stay planted. Obey God and watch Him bring 100-fold harvest. Obey God and watch. Pastor, ano pong nangyari kay Isaac nung nagtanim? Gusto ko lang pong malaman. Baka po kasi nagtanim, tapos wala na naman nangyari. Sige, yung Solomon nagtanim ng 1,000 burnt offerings. Tinanong ni Lord, anong gusto mo? Ano po nangyari kay Isaac nung nagtanim? Ito na. Genesis chapter 26 verse 12. Basa. 5, 6, 7, go.
ibayo. Pinagpala siya ng... Anong sabi dyan? Umani siya ng taong iyon. Alam mo, iba. Siyempre, ang title ko, yung Makasandaang Ibayo, The 100-fold, di ba? Pero alam mo, mayroon pang isang word na nagkumuha ng attention ko. Alam mo yung word na yon? Yan o. At umani siya ng taong yaon. Same year! Sabi nyo, same year! Ane sa parehong taon! Ay, nako! Ang talim mo ngayong 2025, aanihin mo bago matapos sa 2025. Same year! Sabi ko, Lord, ang tindi naman nun. Yung amin dati, kahit sa ulan tayo, give ako ng gift, ang tagal-tagal, pero ngayon, pwede palang same year. Hello? Hello? Kaya pagdating ng verse 13, kumapit kayo sa upuan nyo, verse 13. At naging ang lalaki at patuloy na naging mayaman hanggang sa naging napakayaman. Ay, nako! Mayaman si Solomon, pero nung binabasa ko to, sabi ko, patuloy, ano yun, naging mayaman, patuloy na naging mayaman hanggang naging napakayaman. Hello? Ay, nako, hindi dahilan ang iyong sitwasyon, ang iyong kondisyon para hindi ka magtanim lagi. Ito na ang way ni Lord para sa'yo. Ito na yon. Hindi siya madali sa simula. Yes, hindi siya madali. Pero, baka nga yung iba, magtatanim in tears. Pero sabi ng Psalms 126 verse 5, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Ito ay medyo latest na lagi ito dinidil sa akin ni Lord. Tayo ay we declare na magpapatayo tayo ng building sa lupa natin, na mayroong parking lot sa first floor, second floor ay may hall, may coffee hand sa taas. Lagi natin dinidil. Alam nyo yan, na nabivision natin yan. Pero kapag declare lang, parang walang mangyayari dito. Hindi ba? Sabi ko, Lord, hindi pa namin alam ang design. Pero mas madali magpagawa pag may pera na. Alam nyo? So now, ba't ito sinasabi? Samahan nyo ako sa pananampalataya na may pagbibigay. Kami mag-asawa, hindi ko pa nakakausap ang aking asawa, pero we will commit to God to give for the church building of JA1 Marikina. Sino makikinabang nito? Siyempre, mga kamag-anak nyo, pamilya nyo, lahat ng taga Marikina, taga kalapit lugar, sila makikinabang sa church building. By the way, ang lupa natin nasa Kabayanan, malapit sa Meralco, sa may Simeona, dyan sa Marikina. And kung kayo po ay willing na magtanim for our church building, I challenge you, not only once, but a commitment to God. A commitment to God. Lord, I will give this for you. Meron tayong blue envelope. Hindi na natin kailangan pang mag-announce time to time. If you want to give for the church building, you will put it in a blue envelope. Kung anong dealing sa'yo ni Lord, give it to God. And pray to God ng harvest. Huwag kang magtatanim na wala kang ina-expect na harvest. Ilagay mo kung anong harvest. Pastor, wala pa po talaga akong pantanim. Kung wala kang pantanim, just write in a small paper, Lord, this is my pledge to you. Nagsusulat pala na parang blank check. Nakalagay doon, sige Lord, 5,000 per month. Ihuhulog mo pala ako. Alam mo ang ginagawa ko? Ini-invite ko kayo
sa lugar ng pananampalataya. Ini-invite ko kayo sa step ng pananampalataya. Dahil gusto ko talaga mag-level up ang buhay niyo talaga. Ayaw ko dumating sa punto na napilayan tayo dahil may kakulangan. Sa pag-aalaga, sa pag-attend, sa pagpunta kung saan-saan, sa pagre-register. Ayaw ko kayo mapilayan tungkol doon. Kaya ako kayo nagtuturo. Alam ko, hindi ito madaling turo. Sasabihin, pinipirahan ng member. Pero hindi. Kaya ako nag-tuck-in eh. Nag-long sleeve. Nagmaganda suot. Para ipakita lang sa inyo, nagaling kami sa pagiging tambay talaga sa plaza na sayaw ng sayaw. Para ipakita ko sa inyo, hindi para magmalaki, para ipakita ko sa inyo ang kabutihang ginawa ni Lord sa buhay namin nung sinunod namin ang pagtatanim kay Lord. Hanggang ngayon, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kabuti si Lord sa lahat na nangyari sa buhay namin dahil sa pagtatanim. Ikinasal kami ng kalahating milyon na nagastos pero wala naman kami pera ng gayon. Kung paano kami nagkaroon ng sasakyan na cash, na tinignan yung sasakyan at binili, amin na po yan, okay, ito bayad. Na wala naman akong ganong kahalagang pera para bumili ng sasakyan. Dahil si Lord naman talaga nagbigay. Wala naman may pagmamalaki, lahat naman niya kay Lord. Kaya kung sino gusto sumakay, sumakay lang kayo, di ba namin yan? Anong ibig ko sabihin? Si Lord ay maraming paraan para pagpalain ka. Pero, pwede ka rin magkaroon ng maraming dahilan para hindi magbigay. Napakaraming dahilan. Marami kang maiisip na dahilan talaga. Pero ang daming verse na nagsabi. Ilan pa ang verse na gusto mo? Papasakin na 100 para maniwala ka na lang. Church, maging lifestyle mo to. Kung ang tithes dinidil sa'yo ni Lord, idil mo na agad. Para makahabol ka. Pabigyan kayo ng mga sample ng testimony. Sige, kahit walang paalam, sige. Di ba ako nagpapaalam? Naalala ko si Maymay, panahon ng pandemic. Saka nakakita ng panahon ng pandemic na paggawa ng bahay. Nagpataas ng bahay. Ilang plano ng bahay nyo ngayon? 4 na palapag. Pandemic, taggutom, walang hanap buhay, mga tao, nagpagawa ng bahay hanggang 4 na palapag. Hello! Diyos lang ang kayong magagawa noon. Wala nang iba pa. O, may nagpapagawa pa ng bahay dito. Si Eunice, nagpapagawa ng bahay sa kanila. Hindi ko alam kung anong... At ang dami-dami pa. Magpapaalam lang ako sa isang araw. Sa mga taong kailangan ko isabihin muna kung pwede yung i-testify. Marami. Isang araw magpa-testimony tayo para lang ma-encourage kayo to give. Kasi ito talaga ang way ni Lord para pagpalain ka. Dahil kung takot ka ngayon, at panghabang buhay ka matatakot, hindi mo susubukan si Lord, tanggalin mo na ang takot. Tanggalin mo ang takot. Takot lang simula talaga. Pero pag nasanay ka din lang, laban na yan sa pananampalataya. Darating ang point ng buhay mo, mararanasan mo yung abundance. Amen? Amen. Tayo po tumayo lahat. Parang kayo ay no? Kaya ka pagpalain in different ways. Salamat sa mga unang Christian na nauna sa atin, na nagtanim. Di ko malimutan ang testimony lagi ni Bishop. Nung hindi niya sinabi sa kanyang asawa na ibinenta ang bahay at lupa nila para patayo ng church. Sabi ko, Lord, parang hindi ko yata kayang gawin yun. Ibebenta ang lupa at bahay ng inay ko. Pero hindi, may nakagawa. Hindi ko makalimutan yung testimony ni Pastor Ito. One time, gusto niyo magkaroon ng Honda Civic. Ang presyo, 777,000. Alam mo ginawa niya? Naghanap siya ng 7 tao na tataniman ng cheque para matanggap niya yung Honda Civic. Pero ang nakita niya lang 4. Pero tinanaman niya pa rin. Sa madalit sabi, nung nag-iipon na siya ng pera, hindi nabili. Siguro dahil 4 hindi naging 7. Hindi niya nabili agad kasi pumunta sila abroad. Pero alam niyo pagbalik, sabi nung may nag-chat sa kanya, magkano yung Honda Civic?
Bilhin mo na para hindi na magalaw yung pera. In cash. Ang daming testimony. Ito pa. Gusto yung matindi-tinding testimony. Yung aking A-group leader, si Tay Eric. Si Tay Eric, bagong kasal sila ni Mameng. Bagong kasal may sabog sa kasal, Batangas. Alam niyo na kung magkano ang sabog sa Batangas? More or less, million yan. Sabog. Alam mo ginawa niya sa sabog? Nangangailangan ng church, pampatayo ng poste. Alam mo ginawa? Yung buong sabog, pinahiram sa church. Sabi ni Pastor Eric, pampatayo po ng church. Unang sabog yun, yung sabog. Sa kasal. Ibinigay. Sino kaya yun? Yun ay lakad ng pananampalataya. Saka sabi niya, sa kanya na po ibalik pag meron ng pera ang church. Alam nyo, katagalan po, hindi na siningil. Bigay na sa church. Bakit? Kasi napansin niya, mas lalo siyang pinagpala ni Lord. Sobra. Marami dito simbahan ito, hindi pa ako nagpapaalam, pero marami dito patotoo na kung saan sobra silang pinagpala ni Lord dahil sa pagtatanim. Kaya kung ikaw ay nasa point ng buhay mo na gusto mo talagang maniwala sa bawat salita, kailangan bawat salita kinikilusan mo. Hindi ka namimili ng word. Gusto ko lang po yung pagpapala, yung pagbibigay, hindi. Namimili ka ng word. I challenge you, church. Narito na rin tayo sa church, Christian. At welcome, same year, iaangat ni Lord ang buhay ng bawat isang naririto by God's grace. Mapipilitan tayong lumipat ng church. Why? Kasi walang parking. Oh God, we pray today we will receive 100-fold harvest. 100-fold harvest. 10,000%. In Jesus' name. Iangat mo kami, Panginoon. Iangat mo kami. Make His face shine upon, be gracious, Lord, save face on you, let me.
Father God in heaven, Lord, samahan niyo po kami to decide na magkaroon ng quality decision to give. Lord, magkaroon kami ng tunay na pagtitiwala sa iyo. Hindi lang by words, kundi by actions through giving, Panginoon. And Father God, I also pray nang makikinabang sa aming itatanim ay hindi lang kami, kundi ang aming henerasyon, ang aming kapamilya, ang aming kaibigan, ang lahat ng nasa paligid namin na makikinabang dito. Lord God, ipakita mo, Panginoon, ang pagkakaiba ng mga taong nagtatanim sa hindi, Lord God. Para yung mga taong hindi nagtatanim ay madala namin, may pakilala namin ang Diyos namin sa kanila, Lord God. In Jesus' name. And Father God, I also pray na lahat ng taong narito ay super blessed. Lord, wala ni isang tao ditong magugutom. Lord, lahat ng taong narito, sila ang nagbibigay, hindi sila taga-receive lang. Sila ay tagapagbigay, Panginoon, ng pagpapala sa iba. In Jesus' name. Lord, iangat mo kami to the extent, Lord God, na sobrang ipagpapatutuo namin ang mga testimony na ito para itaas ang iyong pangalan dahil binago mo ang buhay namin. Lord, ipakita mo ang pagkakaiba ng mga nagtatanim ngayon. And Lord, I declare, ang tanim ngayon ay i-receive ngayon ding 2025. Ngayon ding taon, in Jesus' name. Lord, ang bawat taong narito ay payaman ng payaman by God's grace. Payaman ng payaman. I-increase mo kami. Lord, tanggalin mo ang takot. Baltan mo ng pagtitiwala sa iyo. In Jesus' name. And Lord God, salamat po sa iyong salita. Muli, nabubuhay kami to give. To give our life. Ibigay namin yung sa halip na ibang desire, ikaw ay desire namin. Ibigay namin ang buhay namin sa iyo. Lord, I pray, manatili ito na maging lifestyle namin ang pagbibigay sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Father God,